But be careful. Like but be careful when you're jumping on the bus, okay? What's up mga mom? She's Mommy Rap here with the Crises. And today, here in Lebanon, it's Monday. At, ayan, umaga na pumasok si Nura. And later on, si Papa naman ang papasok. Super late na umuwi si Papa. Dito lang naman siya, nasa ilalim lang naman siya ng bahay. Nag-dealer kasi siya last night. So, syempre, nagsusumikap ng maigi si Papa para sa ekonomiya na rin ng aming pamilya. Ayan. Maya-maya gigisingin ko na rin siya kasi sabi niya, sa work niya, wala silang opening para sa store nila. So, kailangan ko siyang gisingin na maaga. At least 3 hours. Patulugin ko siya. Kailangan niya kasing mag-double job this time. So, para makahabol kami at least as early as first quarter this year, matapos namin yung mga babayaran namin from last year. Kagaya ng solar, yung mabili namin yung mga kulang pa dito sa bahay, at saka for the next few months makaluwag-luwag na kami. So kahapon naglaba ako kasi umaraw siya, sobrang araw niya, pero ayan, feeling basa pa rin yung aking mga damit dahil umaraw nung umaga, nung pagsampay ko maaraw siya. Pero after a few hours, like 2 hours, nagkulimlim na kagad. So sobrang antagal nung papatuyo ko ngayon. Ayan. Sa sala kami natulog dahil sobrang lamig. Kung titignan nyo, naka long sleeve lang ako. Hindi kasi maaga ko nagising, alas 5, maaga ko pag uwi ni Papa, nakita niya kasi sarado yung apoy. Wala nang apoy dun sa aming stove. Kaya siya na yung nag-open. Bago siya matulog, in-open niya at around 5 o'clock. So initan na ako. Bago pa ang lahat, nainitan na ako. Wait lang. Alam mo, moms, nakakatawa yung nag-shopping kami. Meron ako nakita iswa. Tutuwa talaga ako. Nakita ko siya sa mga pasta na made in Marikina. Oh, diba? Made in Marikina siya.
Kasi yun, product of the Philippines. Tuwa-tuwa talaga ako nung nakita ko siya. Tapos, tsaka meron din ako nakita bihon. So, iniisip ko kung ano lulutuin ko. Kung kailan ko siya lulutuin. So, naghahanap ako ng parang soup. Pero, itong miswa, marang mas gusto ko siyang lagyan ng bola-bola. Kesa yung ihalo siya sa Hokkaido. Hokkaido ba yun? O yung mackerel. Wala kasi dito eh. So, ang gagawin ko na lang, bola-bola na lang. Pero wala akong ang bola-bola ngayon. And, ang meron lang akong giniling dyan is yung beef. Which is hindi masarap pagka ginawa mo siyang bola-bola. Or sa soup. Ewan ko ha, kasi iba yung lasa ng beef dito. Mas masarap siya pagka ginigrill or stir fry. Yun ang gusto kong lasa ng beef dito. Iba yung lasa ng beef kasi sa atin eh. Dito kasi may aftertaste siya na strong aftertaste niya. So, magpapabili na lang ako kay Firas ng chicken breast or picho. Kasi yun na lang gagawin kong igigiling ko na lang siya dito at yun na lang gagawin ko chicken. Yung diba, meatballs. As in, ang saya-saya ko nung nakita ko yun. Tapos yung bihon, nung nakita ni nanay yung bihon, nakita ni Nura yung bihon dun sa sabi niya, Mama, pansit! So, tuwa yung bata. Kasi favorite niya talaga pansit. Kahit nga yung pasta lang na yung as in pasta lang, magluto lang ako ng spaghetti. Yung mismong spaghetti lang, sabi niya, Mama, I want pansit without anything. Yun lang, papapahin niya lang yung pasta na yun. Masarap na sa kanya yun. Pagka yung gusto niyang mag-snack, pasta lang daw, okay na yun sa kanya yung pansit. Miss na miss niya na yung yung pansit canton. Yung canton na, pansit canton na literal hindi yung instant. Kasi, one time, sinubukan ko siyang mag-instant dito one time. Ayaw niya kainin. Iba sa panlasa niya. So, tsaka mas gusto niya talaga yun. Ever since, gusto niya yung pansit canton na may mga gulay, may sahog. Yun yung gusto niya talaga. Yan, nag-alarm na siya. Kaya lang, hayaan ko na siyang matulog ng ilang minuto pa. Kasi kawawa naman. Anong oras na siya natulog? Ayaw ko man na mag-double job siya ng ganito na halos hindi siya matulog. Alam mo yun, hindi ko siya napipigilan. Pero minsan, kailangan ko siyang hawakan sa leg pagdating sa mga ganitong bagay. At I know him. Pagka sumobra na siya, nagkakasakit na siya. Kaya pagka naramdaman ko na wala na siya sa mood, alam niyo, secret ko, honey with garlic na merong lemon. Yun lang. 1 teaspoon. Yung feeling niya na magkakasakit siya, hindi na natutuloy. 1, 2, 3 teaspoon. Okay na siya nun. Maya-maya ako na siya nagisingin. Bigyan ko muna siya ng mga 15 more minutes. Kasi it's 7:45. 7:45. At tinanong ko siya kanina bago siya matulog, anong oras kita gigising? Sabi niya, I don't know, I'm morning. Sabi ko, so what time? Hindi niya masabi sa akin. Kasi, syempre, gusto niya rin matulog. Kinakabahan lang ako yan. Pagka wala siyang tulog, tapos magdadrive siya, syempre, alam mo yung iba pa rin yung may enough kang tulog tapos magmamaneho ka, diba? Saka nga pala, meron lang ako i-update sa inyo. This past few days, nagkakagulo na naman ang Lebanon dahil sa grupong H. So, apparently, they are not happy sa desisyon ng government sa pag-assign ng
person sa each ano nila, para humawak para mag-governance sa ano nila, sa government nila. Apparently gusto pa rin ng H na sila ang humawak ng malalakas na ahensya dito sa Lebanon, but the president didn't allow it, and most of the party didn't allow it anymore. So nanggugulo na naman sila, ang mga Shia nanggugulo na naman. So ilang araw na nilang ginugulo, hinaharangan nila yung airport road, nanggugulo sila, pati yung mga taga-UN, yung UNIFIL na mga sasakyan, sinunog nila, sinasaktan nila yung mga taga-UN, kahit ang military, sinasaktan na rin nila. So, ngayon, naka-heightened ang military nila. Naka-heightened ang military dito sa Lebanon dahil kailangan na nilang tapusin yung pamumuno ng H. So, kailangan nilang, they need to be very strict. They need to be very strong. So, unti-unti nang, at least kahit paano, unti-unti nang nagkakaroon ng backbone ang government dito, na dapat, na sana maging strong at dire-diretso ang pagbabago na to para sa kanila. Kasi unang-una, kaya yung way na ginagawa ng Shia is sila yung nag-i-start ng gulo talaga. Sila talaga yung troublemaker, kumbaga sa isang barkada. Sila yung troublemaker. Sila yung nag-i-start ng gulo. And damay-damay pagka nag-start na sila. Alam niyo yung airport road, talagang sinarado nila, naglagay sila ng malalaking gulong, nagsunog sila doon, hinarangan nila. So, ano ba yung airport road na yun? Doon yung main road kung saan, syempre, once na open ang Lebanon eh. So, yung mga tourist, pumapasok na, nag-i-start ng pumasok. Pero, dahil sa gulong ginagawa nila, wala nga yung mga taga-GCC country na gustong pumunta dito. Dahil sa gulo na ginagawa nila. Unang-una, gusto nung mga ibang GCC country na pumunta dito to experience and makapag-relax dahil may snow. Diba? So, first, nawala ang mga tourist. Etong mga turista na to, sila nagbibigay ng buhay sa ekonomiya, 'di ba, ng isang bansa. So pag tinanggal mo to, paano ka nga naman magiging asensado kung walang pumupunta sa iyo? 'Di ba? Isa 'yun sa mga pinupunto nila na tanggalin ang tourism. But hindi naman syempre papayag ang bagong government ngayon. Kaya naka-heighten ang military nila. Ngayon, ang sabi ni Habibi, kasi may mga kaibigan niya siya sa military, so nakakuha siya ng mga update. So ngayon, yung mga nanggulo, yung mga grupo ng Shia, ng H, na gumawa ng gulo dun sa airport road, ilang araw nilang sinara yun. Kasi may event rin na nangyari. Nag-celebrate din sila ng kamatayan ng kanilang vice president before, si Rafiq Hariri. Yun, nanggulo rin sila ng araw na yun, last February 14. Nanggulo rin sila para maagaw yung atensyon ng mga tao dun sa ano. But still, good thing that the people don't hesitate to join the celebration kahit na nanggugulo sila. Yung para mahati ba yung attention ng military, di ba? But with the sense of the military superior nila
talagang nag-allocate sila ng mga tao. Even yung mga even yung mga special forces nila, they are there to protect the civilians sa gulo na gagawin ng H. And then now I think ang sabi ni Habibi, yung mga military ngayon is sinusuyod yung lugar ng Shia sa Beirut kasi yun yung mga taong nanggulo eh. So sinusuyod ngayon ng military yun, kinukuha yung mga taong nanggulo at yung mga nansunog dun sa sasakyan, sa mga sasakyan ng UNIFIL, and dun sa mga nanakit nanakit dun sa ibang military din. So, ang kinakatakot lang nila dito, pag nagtuloy-tuloy ito, mag-raise ng civil war. So, sabi nga ni Habibi, yung mga Shia na dumadaan sa border dito, gusto na nilang hulihin eh. Para magkaroon na ng unity ang every party that against the H. Kasi gusto nila kasi talaga sila ang magpatakbo ng buong Lebanon. But nung nangyaring gera na to, na hindi napatunayan ng H na kaya nilang protektahan ng Lebanon, nagising ang tao. So now, that the citizen of Lebanon naggusto ng katahimikan, na bakit nangako ka, hindi mo naman pala kaya. Now, they don't believe them anymore. So ngayon, every kilos ngayon ng ginagawa ng Shia, no, they're not allowing it anymore. We are done with your promises. We are already awake of what you can do. So, good thing na ngayon nagkakaroon na ng unity. Karamihan sa Lebanon, ang Christian, ang Sunni, at ang Dursi. Para maging matapos na yung gulo na ginagawa ng Shia. At umasenso na ulit. Bumalik na sa dating buhay ang mga tao dito dahil sobra na yung paghihirap nila. Imagine niyo kung dati yung pera ng Lebanon, $1 is 150. Ngayon, 100,000 is 90,000 equivalent ng $1. Imagine niyo yun. Imagine niyo yun. Ganun kalaki, ganun nila sinira, ganun kalaki ang pagsira ng H ng Shia sa bansa nila. Gusto nilang erase yung flag nila instead of flag of Lebanon. Diba? Saan ka ba? Nasaan ka ba? Ano ba yung H na yan? Grupo lang yan. Na, diba? You are raised and born in your country, in Lebanon. Pero bakit ang pinaglalaban mo is yung rights ng H? Diba? Yung pagmamahal mo sa bayan mo, nasaan na? Nasaan na? Oh well. Oh well. Oh well. Oh well na lang. So, ayan, maya gisingin na natin si Papa. Magawa na ako ng coffee niya. Kasi sure yan. Pagkagising niya, tatakbo na yan doon sa kanilang shop. Apparently, nagkulang na naman sila ng isang strong na tao. So, kailangan niya pumasok na maaga ngayon. But, lately naman, maagad na rin siya umuwi. 4:30, 5 o'clock, dito naman na siya.
Kaya meron siyang time para magpahinga. Gisingin ko na siya para makapagkape na. Hindi naman na nagbe-breakfast si Papa. Kape lang yan. Kailangan lang niya mag-recharge. At ito na nga. Ginising ko na dito si Papa. And every day, ganito ang eksena naming dalawa. Gigisingin ko siya, hihintayin ko siyang bumangon, magkakape, mag-uusap. Yung everyday ba, hindi namin nakakalimutan na kamustahin ang isa't isa. Lalo na pagka hindi kami nakapag-usap ng gabi. Dahil sa mga special errands at yung kanyang double job. Siyempre ako focus din sa kay Nana pagkagabi. Dahil si Nora hindi rin nakakatulog nang hindi ako katabi. So we'll make sure every morning that we have our chance to check on each other. So I guess my vlogs ends here. Please like our video and subscribe to our channel for more videos to come. God bless you all, guys. See you all soon. And back to mommy duty na naman tayo as usual. Bye, guys. Enjoy the rest of your day.